Isang kaso ng karumal-dumal na krimen ang gumuhit ng takot at bumasag sa kapayapaan ng Laia. Isang nakakubling paraiso ng karagatan malapit sa San Juan, Batangas. Isang napakabatang babae, ang magandang estudyante na nagngangalang Mucha Reyes, na may magandang kinabukasan, ang sapilitang binawian ng buhay sa kamay ng kamatayan. Ang kanyang trahedya ay naging isang malakas na kampana ng babala tungkol sa mga nakamamatay na patibong na inilatag ng modernong buhay. Sa likod ng kanyang maamong mukha ay nakatago ang isang masakit na trahedya na winasak ng mga mandaragit na may instinto ng demonyo. Isa nating bubuksan ang mga pahina ng kasong ito, haharapin ang brutal na krimen, at unawain ng malalim ang pighati ng isang buhay na masyadong maagang lumisan. 6:00 ng umaga, habang ang unang liwanag ng araw ay nagsisimulang magbigay ng kulay rosa sa ibabaw ng dagat sa Batangas, si Bunny de la Cruz, na may mukhang balisa at mga matang namumula dahil sa kawalan ng tulog magdamag, ay mabilis na nagmamaneho patungo sa lokal na istasyon ng pulisya. Ang San Juan Municipal Police Station. Kagabi, matapos umalis si Mucha dahil sa galit, naghintay lang siya, sa pag-aakalang ang kanyang kasintahan ay nagpapahangin lang sandali at babalik din agad. Ngunit lumalim ang gabi at nagpalit na ng umaga, ang figurang kanyang hinihintay ay hindi dumating. Ang kanyang kutob ay nagsasabing may masamang nangyari. Agad na nag-report si Bunny. Sa pautal-utal na pananalita, isinalaysay niya ang mga pangyayari sa desk officer. Nanginginig ang kanyang boses sa takot. Siya ang girlfriend ko. Umalis siya kagabi pagkatapos naming mag-away. Hinanap ko na siya kung saan-saan, pero hindi ko siya makita. Hindi rin makontak ang telepono niya. Ipinakita niya ang litrato ni Mucha na nakangiti ng maliwanag. Ang ganda ng dalaga ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang puso sa sandaling iyon. Matapos matanggap ang ulat, bagaman sa una ay maihinala na ito ay simpleng away magkasintahan lamang, ang takot at determinasyon ni Bunny, kasama ang katotohanang ang biktima ay isang dayuhang estudyante mula sa probinsya, ay nagtulak sa hepe ng pulisya na agad na magpakilos ng mga tauhan. Isang pinagsamang koponan na binubuo ng mga pulis at mga tanod ng barangay ang binuo upang suyurin ang kahabaan ng dalampasigan na kilala sa pagiging tahimik nito. Nagsimula ang paghahanap sa lugar kung saan nagtayo ng tolda si Bunny, kung saan ang mga gamit at iba pang kagamitan ay naroon pa rin at kumalat sa lahat ng direksyon. Tumataas na ang araw, ang init ay lalong tumitindi, habang ang monotonos na hampas ng alon ay tila sadyang nais itago ang isang kakilakilabot na lihim. At pagkatapos, nangyari na ang pinakamasakit na tagpo. Bandang 11:00 ng tanghali, dalawang residente na kasama sa search team, habang sinusuri ang isang liblib na mabatong lugar na may mga batong bulkaniko mga 3 kilometro mula sa campsite, ay nakatuklas ng isang makabagbag damdaming tanawin. Nakasiksik sa likod ng isang malaking bato, natagpuan ang bangkay ni Mucha sa pinakakahabag-habag na kalagayan. Ang kanyang manipis na damit pantulog ay punit-punit, ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at nagpapakita ng mga palatandaan ng brutal na panlaban. Ang masamang balita ay kumalat na parang kidlat at mabilis na naiulat sa command post dinala si Bunny sa pinangyarihan ng krimen. Nang makita ang anyo ng kasintahang kanyang kilala, si Bunny ay tila naging bato. Hindi na iyon ang Mucha na maganda at kaakit-akit na lagi niyang inaalagaan. Iyon ay isang katawang malamig at naninigas, puno ng sugat, nakahandusay at hindi gumagalaw sa ibabaw ng buhangin. Isang palahaw ng pighati ang bumasag sa katahimikan. Tumakbo si Bunny, gustong yakapin si Mucha, ngunit pinigilan siya ng mga otoridad. Napaluhod siya, ibinaon ang mukha sa mainit na buhangin. Ang kanyang iyak ay pigil sa sakit na walang hanggan. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Agad na isinara ang lugar gamit ang police line. Ang mga piling tauhan mula sa Criminal Investigation and Detection Group, SID, at ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, mula sa Batangas Police Provincial Office ay dumating sa lokasyon. Nakipag-ugnayan sa lokal na pulisya upang isagawa ang pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Bawat bakas, gaano man kaliit, ay masusing sinuri ng mga investigador. Mga bakas ng paa ng ibang tao sa buhangin, mga hibla ng buhok na naiwan, hanggang sa mga bakas ng kalmot sa katawan ng biktima.
Ang paunang resulta ng otopsya ay nagpakita na si Mucha ay dumanas ng brutal na panggagahasa bago pinaslang sa pamamagitan ng ilang hampas ng matigas na bagay sa ulo na nagdulot ng nakamamatay na pinsala sa utak. Ang kasong ito ay opisyal na itinalaga bilang isang kaso na may espesyal na atensyon. Ang lahat ng mata ngayon ay nakatuon kay Bunny de la Cruz, ang huling taong kasama ng biktima at susing saksi sa kaso. Sa interrogation room ng istasyon ng pulisya, ang kapaligiran ay napakabigat. Tanging ang paulit-ulit na tik ng orasan sa dingding at ang pigil na hikbi ni Bunny ang maririnig. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang dalawang investigador. Isa ang nagsusulat, ang isa naman ay nagtatanong sa boses na mahinahon ngunit matalas. Nakayuko si Bunny. Ang kanyang dalawang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang magulong buhok. Ang kanyang mga salita ay lumalabas ng putol-putol, katulad ng kanyang paghinga sa sandaling iyon. Nagsimulang sumama ang lahat noong nakaraang mga buwan, sabi ni Bunny sa paos na boses. Siya. Masyado siyang naadik sa laro. Buong araw nakatitig lang sa screen ng cellphone, naglalaro ng Mobile Legends. Sinubukan ko na ang lahat, makipag-usap, magpayo, pero ayaw niyang makinig. Ang pag-aaral niya sa University of Batangas ay napabayaan na rin. Wala na siyang pakialam sa kahit ano. Ikinuwento ni Bunny na ang pagpunta sa Laia ay ang kanyang huling pagsisikap upang iligtas ang kanilang relasyon, upang hilahin si Mucha palabas ng mundo ng internet. Gusto ko lang na magkaroon kami ng pribadong oras, maghanap ng bagong kapaligiran. Noong hapong iyon, maayos pa ang lahat. Nakunan ko pa siya ng litrato. Nakasuot siya ng magandang bikini na parang diwata. Sa puntong iyon, muling bumigay si Bunny at umiyak. Ikinuwento niya ang detalye ng kanilang hapunan sa tabi ng dagat at ang pagtatalo sa loob ng tolda. Gusto ko lang siyang yakapin pero tinabig niya ang kamay ko. Sabi niya kailangan niyang tapusin ang laban para sa rank game. Sobrang nainis ako at nakapagsalita ako ng masasakit na salita. Nagkahilaharan kami saglit. Tapos kinuha niya ang cellphone niya at umalis. Akala ko nagagalit lang siya gaya ng dati. Na magpapahangin lang sandali at babalik din mali ako. Dapat sinundan ko siya. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang mga salita ng pagsisisi na huli na at puno ng pagdurusa ay umalinggaw sa malamig na silid. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Mucha sa mga investigador, tungkol sa kanilang relasyon, at ang pinakamahalaga, ang detalyadong deskripsyon ng pinakabagong modelo ng iPhone na laging dala ni Mucha. Ang impormasyon tungkol sa cellphone ay agad na naging pinakamahalagang susi. Nagsimula na ang karera laban sa oras. Naniniwala ang pinuno ng Special Task Force na ang salarin, matapos gawin ang krimen, ay malamang nasusubukang ibenta ang ebidensya upang burahin ang bakas at makakuha ng pera. At ang isang mamahaling cellphone ang pinakamadaling ibenta. Agad na tinukoy ang direksyon ng investigasyon, hanapin ang cellphone ng biktima sa anumang paraan. Batay sa salaysay ni Bunny tungkol sa modelo, kulay, at ang natatanging casing na mailarawan ng hero marksman na si Mia mula sa larong Mobile Legends na paborito ni Mucha, ang larawan ng cellphone ay ipinakalat sa buong koponan sa labas. Isang emergency order ang inilabas, suyurin ang lahat ng stall ng repair shop at tindahan ng mga segundamanong cellphone sa buong lalawigan ng Batangas, lalo na sa mga pamilihang bayan at lungsod tulad ng Lipa at Batangas City. Dose-dose ng mga bihasang operatiba ang pinakilos. Sinuri nila ang bawat tindahan, bawat sanglaan, at nilapitan ang bawat impormante sa mundo ng bentahan ng gadget. Ang ASIG number ng telepono ay tinunton din sa tulong ng mga provider. Bagaman ang huling signal ay nagpapakita lamang na ang telepono ay pinatay sa lugar ng dalampasigan mula pa noong nakaraang gabi. Ang bigat ng oras ay nakadagan sa balikat ng mga pulis. Alam nila na kung mahuli lang sila ng isang oras, ang cellphone ay maaaring na-chop-chop na-unlock, o naibenta na sa ibang kamay. At ang nag-iisang marupok na bakas na magtuturo sa salarin ay maglalaho ng tuluyan. Sa labas, ang pagtugis sa cellphone ay patuloy na nagaganap ng tahimik, ngunit puno ng pagmamadali tulad ng agos ng tubig sa ilalim ng lupa. Dose-dose ng mga pulis ang sumusuyod sa bawat pulgada ng lupa. Samantala, sa loob ng interrogation room, tila huminto ang oras. Ang hangin ay napakabigat.
Tanging ang mainip na tik ng orasan at ang mapait na pag-iyak ni Bunny de la Cruz ang naroon. Ang matagumpay na lalaking nasa edad 34 ay mukhang anino na lamang ng isang wasak na tao. Ang kanyang malalapad na balikat ay nanginginig ng husto. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang dalawang magaspang na palad. Ang mainit na luha ay tumatago sa pagitan ng kanyang mga daliri, pumapatak sa malamig na ibabaw ng mesa. Sa harap niya, hindi siya minamadali ng mga investigador. Binibigyan nila siya ng oras na harapin ang lindol na yumanig sa kanyang kaluluwa. Alam nila na sa likod ng pagkawala at trahedya ng pagkamatay ng biktima, ay may mahabang kwento ng serye ng mga pangyayari na nagtulak sa dalawang tao sa bangin ng trahedya. Nang iangat ni Bunny ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Puno ng mga ugat ng dugo dulot ng magdamag na walang tulog at pagsisising walang katapusan. Nagsimula siyang magkwento, ang kanyang boses ay paos at basag. Bawat salitang binibitawan ay parang patalim na humihiwa sa kanyang sariling puso. Ang kanyang kwento ay hindi lang basta ulat para sa investigasyon, kundi isang pelikulang nagre-rewind sa maikling buhay ni Mucha Reyes na puno ng karangyaan, ngunit puno rin ng kapaitan. Ang kwento namin at ang kwento niya ay dapat magsimula sa isang maliit na barangay sa Quezon Province, bulong ni Bunny. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalaysay, lumitaw ang isang mutya na ibang-iba. Isang dalagang ipinanganak sa gitna ng yugan at mga bukirin, kung saan ang matabang lupa ay nagpapalaki ng mga kaluluwang tapat at simple. Siya ay nag-iisang anak. Ang tanging pag-asa at buong karangalan ng mag-asawang magsasaka na buong buhay ay kilala lamang ang kanilang yugan. Ang kabataan ni Mucha ay hindi na pala mutya ng mga mamahaling damit o laruan, ngunit siya ay binalot ng pagmamahal na walang kapantay. Sa loob ng 12 taon ng pag-aaral, si Mucha ay laging nangunguna sa klase. Ang kanyang pangalan ay laging nasa tuktok ng listahan ng mga honor student sa kanilang paaralan, maging sa buong bayan. Nang matanggap niya ang sulat na tanggap siya sa kursong Hotel and Restaurant Management sa University of Batangas, ang buong pamilya at mga kamag-anak ay nagbuni. Nagdaos sila ng maliit na salu-salo, inimbitahan ang mga kapitbahay upang ibahagi ang kasiyahan. Ipinagmalaki nila na ang kanilang anak ay pupunta sa malaking lungsod upang mag-aral at maging isang malaking manager balang araw. Upang paghandaan ang baon ng kanilang anak, inubos nila ang kanilang ipon, nagbenta ng ilang sako ng nakaimbak na kopra upang ibili ang kanilang prinsesa ng pinakabagong modelo ng iPhone. Para sa kanila, hindi ito simpleng gamit pang komunikasyon, kundi isang pagpapatunay na ang kanilang anak ay hindi magpapahuli sa kahit sino sa malaking lungsod na puno ng kinang. Hindi nila inakala na ang regalong puno ng pagmamahal at sakripisyo ay magiging kahon ni Pandora na magbubukas ng lahat ng kamalasan. Sinalubong ng lungsod ng Batangas si Mucha gamit ang nakabibighaning ganda nito. Ang liwanag ng mga ilaw, ang mga mataong mall, at ang agos ng mga sasakyan na hindi tumitigil. Ang dalagang probinsyana mula sa Quezon ay sa unang pagkakataon naramdaman ang pagiging maliit at pagkaligaw. Ang kanyang hiya ay mabilis na napalitan ng pagnanais na magbago. Nakita niya ang kanyang mga kaklase sa kolehiyo. Magaganda, tiwala sa sarili, may libu-libong followers sa Instagram at TikTok. At napagtanto ni Mucha na mayroon din siyang sandata na hindi pa huli o higit pa nga. Kagandahan, isang alindog na malinis ngunit may matinding pang-akit at hubog ng katawan na isang biyaya. Ang cellphone na iyon ang naging pinto ni Mucha patungo sa bagong mundo. Nagsimula siyang mag-aral mag-makeup, manamit at pumustura ng kaakit-akit hanggat maaari. Ang mga oras ng klase sa unibersidad ay madalas nang hindi napapasukan. Napalitan ito ng mga sesyon ng pagpapakuha ng litrato para sa social media. Bawat litratong ina-upload, ang bilang ng like at share ay pumapalo, at ang mga matatamis na papuri ay parang drogang nagpalunod sa kanya sa kasiyahan. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng kagandahan. Isang kapangyarihan na hindi niya nakuha sa loob ng 12 taong masigasig na pag-aaral sa paaralan. Pagkatapos ay naligaw siya sa mundo ng Mobile Legends. Sa umpisa ay katuwaan lang, pampalipas oras, ngunit kalaunan ay nilamon siya ng laro. Ang virtual na mundo na may matitinding labanan at mga karakter na may magagandang kasuotan ay tila mas kaakit-akit kaysa sa mga nakababagot na aralin sa klase. Hindi lang naglaro si Mucha, gusto niyang maging bahagi ng mundong iyon.
Nagsimula siyang mag-cosplay, nagsusuot ng mga sexing costume na gumagaya sa mga babaeng karakter sa laro. Gamit ang kanyang pisikal na katangian, si Mucha ay mabilis na naging isang kilalang female streamer sa komunidad. Ang pera mula sa donasyon ng mga tagahanga ay nagsimulang dumaloy sa kanyang account. Daan-daan hanggang libu-libong piso. Ang perang dumarating ng napakadali ay nagdulot sa kanya ng pagmamaliit sa mabibigat na part-time job na pinaghihirapan ng kanyang mga kaibigan. Tuluyan nang nadiskaril si Mucha mula sa landas na inaasahan ng kanyang mga magulang. Nakilala ni Bunny si Mucha sa isang malaking gaming event. Siya ay isang photographer na nasa edad 34, nasa tugatog ng kanyang karera. May isang marangyang kondo at sanay na sa mga magagandang babae. Gayunpaman, nabighani pa rin siya kay Mucha sa unang tingin. Nakita niya kay Mucha ang pinaghalong kainosentehan at senswalidad na nakamamatay. Gamit ang karanasan ng isang lalaking may edad at ang kanyang pagiging galante, mabilis na nakuha ni Bunny ang marupok na puso ng estudyanteng naghahangad ng pagkilala. Dinala niya si Mucha sa pinakamamahaling mga restoran, binilhan ng mga branded na gamit, at ipininta sa harapan nito ang isang kinabukasang marangya at protektado. Isang buwan lamang ang lumipas, nadala sa matatamis na salita at pangarap na buhay, tumango si Mucha na lumipat at makisama kay Bunny. Ibinigay niya ang lahat ng pinakamahalaga sa kanyang sarili sa naib na paniniwalang si Bunny ang kanyang prinsipe at huling hantungan ng kanyang buhay. Ang mga unang buwan sa kondo na nakaharap sa mga ilaw ng lungsod ay parang panaginip. Namuhay si Mucha na parang isang reyna. Lahat ng pangangailangan niya ay ibinibigay ni Bunny. Tumigil siya sa pag-aaral ng tuluyan. Ang mga lumang kaibigan, koneksyon sa unibersidad, ay unti-unting naputol. Lumiit ang kanyang mundo. Tanging si Bunny, ang marangyang kondo, at ang virtual na mundo sa laro ang naroon. Ngunit, ang proteksyong iyon ang pumatay sa kanya. Ang pagiging palaasa at katamaran ay lumago. Si Bunny ay patuloy na nagtatrabaho, patuloy siyang inaalagaan, ngunit si Mucha ay lalong lumulubog. Ang buong kondo ay palaging puno ng tunog ng laro, kwento ni Bunny. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa paninikip ng dibdib. Pag-uwi ko galing trabaho, pagod, gusto ko lang ng mainit na hapunan, pero wala. Ang sumasalubong sa akin sa bahay ay isang anyo na ang mga mata ay nakapako sa screen ng cellphone, naka-headset, at ang bibig ay walang tigil sa pagsigaw ng "Attack the Lord!" Wasakin ang turret. Makalat ang kondo. Tambak ang maruruming damit kung saan-saan. Nag-order siya ng pagkain sa labas para sa 3 kainan. Kapag sinasaway ko, nagagalit siya. Sinasabing maingay ako. Ang distansya sa pagitan nila ay lalong lumaki. Ang rurok ng kawalan ng pag-asa ay ang pisikal na pagtanggi. Madalas sa gabi, yumuyuko ng malalim si Bunny. Ang boses niya ay halos pabulong. Gusto ko siyang yakapin pero tinatabig niya ang kamay ko. Sinasabi niya, nagwawar kami, huwag kang manggulo. Naiintindihan niyo ba? Ang babaeng mahal ko ay nasa tabi ko, pero mas pinipili niya ang virtual character sa laro kaysa sa akin. Ang puso ko noong mga oras na iyon ay patay na. Nawala ng pag-asa, walang magawa, ngunit ang pagmamahal at awa kay Mucha ay naroon pa rin. Ang camping trip sa Laia ang huli niyang sugal. Umaasa siya na ang tunog ng alon at sariwang hangin ay makakapagpalinaw sa magulong diwa ni Mucha, makatutulong upang mahanap nilang muli ang koneksyon na nawala. Ngunit natalo siya. Ang huling sugal sa kanyang buhay ay nagtapos sa isang matinding pagkatalo. At ang halagang kailangang bayaran ay hindi lang ang kanyang pag-ibig, kundi ang buong buhay ng babaeng minahal niya, higit pa sa kanyang sarili. Huminto ang kwento ni Bunny. Ang buong silid ay tahimik. Ang larawan ng isang trahedya ay naging malinaw na ngayon. Hindi ito dulot ng iisang dahilan, kundi resulta ng serye ng mga maling desisyon, mula sa tukso, sa bulag na pag-ibig, at sa malupit na pagpapabaya. Ngayon, ang mga investigador ay mayroon ng buo, malalim, at nakakadurog na larawan tungkol sa biktima at sa kanilang masalimuot na relasyon. Habang ang tabing ng trahedya ng buhay ni Mucha ay nahahawi sa interrogation room, sa labas naman, ang karera laban sa oras ng mga operatiba ay umabot na sa pinakamahalagang punto. 5:00,
00 ng hapon, habang ang araw ay nagsisimulang lumubog sa kanluran, na nagkukulay ginto sa buong palengke ng lipa na nagsisimula ng tumahimik, ang tiyaga ng mga pulis ay nagbunga rin sa wakas. Sa isang simpleng stall ng mga second-hand na cellphone na nakatago sa hindi pansining sulok ng palengke, isang batang operatiba na may matalas na mata ang huminto. Ang kanyang paningin ay napako sa isang iPhone na kulay rose gold na nakadisplay sa estante. Ang cellphone ay tugmang-tugma sa deskripsyon ni Bunny. Mula sa modelo, kulay, hanggang sa casing na mailarawan ng hero marksman na si Mia mula sa Mobile Legends. Agad na inimbitahan ang may-ari ng stall, isang lalaking nasa edad 40 na mukhang kinakabahan, para tanungin. Sa simula ay paligoy-ligoy siya, ngunit sa harap ng matatalas na tanong at ebidensyang hindi maitatanggi, inamin din niya ang lahat. Bandang 9:00, 00 ng umaga kanina, 3 kabataang lalaki na amoy alak, amoy lambanog na masangsang, ang dumating dala ang cellphone para ibenta. Sinabi nilang napulot daw nila ang cellphone sa daan at kailangan ng mabilisang pera. Dahil nakita ang tubo, binili ito ng may-ari ng stall nang walang pag-aalinlangan sa napakamurang halaga kahit walang kasamang mga papeles. Ang salaysay ng may-ari ng stall, dagdag pa ang key footage, mula sa isang karinderya sa malapit, ay nagbigay ng paunang pagkakakilanlan na napakahalaga tungkol sa 3 suspect. Ang cellphone, ang pinakamahalagang ebidensya sa kasong ito, ay selyado at agad na ipinadala sa Digital Forensic Laboratory ng kapulisan. Ang buong task force ay tila nagpigil ng hininga. Sapat ba ang galing ng mga salarin para burahin ang lahat ng bakas? Ang mga pinakamahusay na eksperto ay pinakilos. Gamit ang mga teknikal na pamamaraan, mabilis nilang nalampasan ang mga password security. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Habang nagsasagawa ng synchronization ng data sa iCloud account ng biktima, natagpuan ng mga technician ang folder na recently deleted. Sa loob nito, isang malabong larawan na kinuha sa mga huling sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan ang lumabas sa screen. Ang larawan ay kinuha sa dilim. Ang kalidad ay napakasama at magalaw. Ngunit ang kislap ng flash ng sandaling iyon ay nagawang i-record ang mukha ng 3 salarin. Bagaman hindi masyadong malinaw, ang larawan ay sapat na upang matukoy ang kanilang mga pangunahing katangian. Isang lalaking may buhok na kinulayan ng blonde, isa pang may mahabang peklat sa pisngi, at ang huli na may mabangis na tingin na nakatitig ng diretso sa kamera. Ang huling larawan ni Mucha, isang akto ng katapangan sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ay naging pinakamatibay na ebidensya, ang gintong susi upang malutas ang kasong ito. Mula sa larawan at deskripsyon ng may-ari ng stall, mabilis na nabuo ang pagkakakilanlan ng 3 suspect. Hindi sila mga dayuhan, kundi mga kilalang basagulero at istambay sa kanilang lugar. Si Hector Aguimat Reyes, 23 anyos. Ang lalaking may blonde na buhok ay kinilala bilang leader ng grupo. Si Jojo, 19 anyos, at si Buboy, 17 anyos, isang menor de edad ngunit sangkot sa krimen. Ang 3 ay mga walang trabaho, nakikitira sa pamilya, at madalas mag-inuman at gumawa ng gulo. Isang matigas na utos ang inilabas ng pinuno ng task force, hulihin ang 3 target ngayong gabi rin sa anumang paraan. Isang operasyon ng pagsalakay na tahimik ngunit malawakan at matatag ang agad na inilatag. Lahat ng daanan papasok at palabas ng barangay kung saan sila nakatira ay hinarangan. Ang mga operatiba ay kumalat kung saan-saan, sinusuri ang bawat kapihan, bawat computer shop, at kumukuha ng impormasyon mula sa bawat taong nakakakilala sa 3 target. Iniulat ng mga asset sa ground, matapos ibenta ang cellphone, ang grupo ay nagpunta para kumain at mag-videoke, at kasalukuyang nagtitipon sa bahay ni Hector. 1:00 oras ng gabi, ang simpleng bahay ni Hector na matatagpuan sa looban ng isang maliit na eskinita. Mula sa loob, ang ingay ng tugtog ng budots at videoke, halakhakan, at kalansing ng mga baso ay maririnig ng malakas. Ang 3 demonyo, matapos gawin ang karumal-dumal na krimen, ay nagpapakasaya paggamit ang perang pinagbentahan ng ebidensya. Wala silang kamalay-malay na ang bitag ng batas ay sumasara na sa kanilang paligid. Dose-dosenang pulis mula sa mga piling unit ang pumasok ng walang ingay, isinasara ang lahat ng daanan. Pasok! Ang manipis na pintong kahoy ay nasira sa isang sipa. Ang puwersa ng pulisya ay sumugod na parang bagyo.
Ang tatlong istambay na nakaupo sa banig habang umiinom, na may mga mukhang namumula dahil sa alak, ay nagulat at hindi naintindihan ang nangyayari. Ang baso sa kamay ni Hector ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang kanilang mga mukha na kanina ay maangas at mayabang ay biglang napalitan ng takot nang ang nguso ng mga baril ay nakatutok na sa kanilang mga ulo. Dapa! Walang gagalaw! Ang kanilang malupit na kasiyahan ay nagwakas na. Wala pang 30 segundo, ang tatlo ay napasuko. Ang malamig na posas ay ikinabit sa kanilang mga pulso. Sa gitna ng tambak ng mga basyo ng bote ng gin at tira-tirang pulutan, ang mukha ng tatlong mamamatay tao ay namutla. Kitang-kita ang panginginig sa takot. Ang katarungan, bagaman minsan ay huli kong dumating, ay tinatawag na ang kanilang mga pangalan. Ang ilaw sa interrogation room ng istasyon ng pulisya ay kulay puting malamig, nakatutok sa mesang bakal at dalawang magkaharap na upuan. Ang amoy ng kulob at usok ng sigarilyo ay nagsama, lumilikha ng kapaligirang nakakasakal. Si Hector Reyes ay dinala sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas pa rin sa likod. Kampante siyang umupo sa upuan. Ang kanyang asal ay mayabang. Tila ba hindi ito interrogation room, kundi ang tambayan sa kanto. Bagaman nabawasan na ang epekto ng alak, ang kawalan ng pakialam at ang tigas ng mukha ay malinaw pa ring nakaukit sa kanyang pagmumukha na bata pa, ngunit tila halang na ang kaluluwa. Sa harap ni Hector, nakaupo ang pinakabihasang investigador ng koponan. Hindi siya nagmamadali, tahimik lang na nagmamasid, ang kanyang tingin ay matalim na parang labaha na tumatago sa panlabas na tapang na pilit itinatayo ng binata. Ang digmaan ng isipan ay nagsimula sa katahimikan. Hector Reyes, 23 anyos, walang trabaho. Basag ng investigador sa katahimikan, ang tono ay patag ngunit puno ng otoridad. Kagabi, nasaan ka at anong ginagawa mo? Ngumisi si Hector, isang ngiting aso na puno ng hamon. Sa bahay, natutulog. Bakit ho? Nanghuhuli ba ang mga pulis ng walang dahilan? Hindi nagbago ang ekspresyon ng investigador kahit kaunti. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang folder sa gitna ng mesa. Sa pinakaibabaw ay ang printout ng litrato mula sa cellphone ni Mucha. Kahit malabo, ang mukha ni na Hector, Jojo, at Buboy ay malinaw na makikita at hindi maitatanggi. So, ang tao sa litratong ito ay hindi ikaw, ganoon ba? Ang ngisi sa labi ni Hector ay naglaho sa isang iglap. Ang itim ng kanyang mata ay lumiit sandali. Iyon ang unang bitak sa pader ng depensa na kanyang itinayo. Natahimik siya, tinitigan ng maigi ang litrato, pagkatapos ay muling tumingin sa investigador. Ang kanyang tingin ay nagbago mula sa mapanghamon, naging mapanuri at pagkatapos ay naging halo at malamig. Alam niyang wala ng saysay ang anumang pagtanggi. Gusto niyong malaman? Biglang nagsalita si Hector. Ang tono niya ay naging madulas at kampante sa paraang nakakatakot. Sige, ikukwento ko. Tutal wala na ring mawawala. At nagsimulang magkwento si Hector. Ang kanyang pag-amin ay hindi nagpapakita ng anumang takot o pagsisisi. Isinalaysay niyang muli ang karumal-dumal na krimen sa tonong walang emosyon, tila ba nagkukwento lang siya ng isang laro na kakatapos lang niyang laruin. Kagabi, kaming tatlo ay pumunta sa tindahan sa gilid ng daan para uminom. Matapos malasing ng husto at maubusan ng pera, nagpasya kaming maglakad-lakad sa dagat para mahimasmasan. Habang naglalakad, nakita namin siya. Ang tono ng pananalita niya habang inilalarawan si Mucha ay puno ng pambabastos. Magandang chicks, nakabukas ang damit, nakaupo mag-isa sa batuhan habang nagsiselfone. Hating gabi sa liblib na lugar, nakasuot ng ganoon at nag-iisa. Kung hindi iyon pag-imbita, ano ang tawag doon? Ikinuwento niya kung paano nila nilapitan ang dalaga. Ako, si Jojo, at si Buboy ay lumapit, kunwari ay niyaya siyang maglaro ng Mobile Legends. Tanga rin siya, hindi man lang naghinala, tumawa pa at kinausap kami. Matapos maglaro ng mga 1-0 minuto, nang makita kong walang tao sa paligid. Sumenyas ako sa kanila. 1, 2, 3. Sinakal ko siya mula sa likod. Hinawakan ni Jojo ang mga kamay niya at tinakpan naman ni Buboy ang bibig niya. Nanlaban siya ng malakas, pero paano siya mananalo sa 3 lalaki? Hinalad namin siya sa likod ng pinakamalaking bato. Ang buong silid ay tila nanigas.
Mahigpit na hinawakan ng imbestigador ang kanyang ballpen. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Hinayaan niyang magpatuloy si Hector. Tapos ano pa? Ngumisi si Hector. Siyempre, yung pinakamasarap na parte. Ako ang una. Tapos si Jojo. Sunod si Buboy. Ang sigaw niya ay nilamon ng tunog ng alon. Kahit sumigaw siya hanggang mapaos, walang makakarinig. Pagkatapos namin, aalis na sana kami. Pero sino ang mag-aakala? Huminto si Hector, ang kanyang mata ay nagpakita ng galit. Sino ang mag-aakala na matapang pala ang babaeng yun? Akala ko tahimik na siya. Yun pala, inabot niya ang cellphone niya sa buhangin at itinutok sa amin. Isang flash ng kamera ang umilaw. Puting na. Naglakas loob siyang kuhanan kami ng litrato. Kumulo ang dugo ko. Humarap ako. Ang boses ni Hector ay naging paos at nagbabanta, inilalarawan muli ang pinakamalagim na sandaling iyon. Minura ko siya. Gusto mo magpicture ha? Kilala mo ba kung sino ako? Dumampot ako ng bato sa malapit. Batong kasing laki ng 2 palad. Pinalo ko siya. Paulit-ulit ko siyang pinalo sa ulo. Habang pinapalo, minumura ko siya. Mamatay ka. Mamatay ka. Hindi ko na matandaan kung ilang beses ako pumalo. Basta alam ko nangalay ang kamay ko at nakahandusay na siya, hindi na gumagalaw at naliligo sa dugo. Doon lang ako tumigil. Pagkatapos, inagaw ko ang cellphone sa kamay niya. Binuksan ko at totoo nga. May litrato kami doon. Binura ko iyon tapos pinatay ang cellphone. Kinapapan ko siya pero wala nang iba kundi yung cellphone. Iniwan na namin siya doon at umuwi. Kinabukasan, pagkagising, dinala namin ang cellphone sa lipa at nabenta ng ilang libo. Gamit ang pera, kumain kami at nag-videoke. Parang selebrasyon. Sino ba namang mag-aakala na mahahanap niyo kami agad? Tinapos ni Hector ang kanyang pag-amin, sumandal sa upuan na ang ekspresyon ng mukha ay hindi nagbago kahit kaunti. Ang kanyang pagiging kampante at malupit ay nagpatayo ng balahibo ng sinumang nakarinig. Upang patibayin ang pag-amin, sina Jojo at Buboy ay dinala sa loob ng hiwalay. Ibang-iba kay Hector, ang 2 kasamahan ay mukhang takot na takot. Nang makita ang imbestigador, agad silang lumuhod, umiyak at nagmakaawa. Ang kanilang pag-amin na sinabi ng nanginginig at putol-putol ay tugmang-tugma sa sinabi ni Hector. Ang kaibahan lang, paulit-ulit nilang sinisisi si Hector, sinasabing napilitan lang sila at lasing. Ang kanilang karuwagan ay lalong nagdiin sa pagiging leader at pagiging halang ang kaluluwa ni Hector. 6 na buwan ang lumipas, ang unang pagdinig sa kaso ng pagpatay, panggagahasa, at pagnanakaw na yumanig sa publiko ay ginanap sa Regional Trial Court sa Batangas City. Sa loob ng korte, ang mga magulang ni Mucha, 2 simpleng magsasaka mula sa Quezon, ay mukhang tumanda ng 10 taon. Nakaupo sila, tulala. Ang kanilang mga luha ay natuyo na. Sa kabilang panig, ang pamilya ng 3 akusado ay natatakpan na lang ng mukha, umiiyak sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Nakatayo sa akusasyon, si Hector Reyes ay nanatiling nagpapakita ng kawalan ng pakialam. Ngunit sina Jojo at Buboy ay nanginginig, hindi makatingin ng diretsyo. Matapos timbangin ang lahat ng ebidensya, ang mga nagpapabigat at nagpapagaan na kadahilanan, at ang salaysay ng mga akusado, ibinaba ng hukom ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Isinasaalang-alang ang pagiging sukdulan ng krimen. Isang gawang nawalan na ng katauhan, brutal hanggang sa huli, at hindi na nagpapakita ng posibilidad na magbago. Nagpasya ang korte. Ang akusadong si Hector Reyes. Reclusion perpetua, pagkakulong habang buhay, nang walang eligibility for parole, para sa kasong qualified rape with homicide, isang complex crime, at karagdagang taon para sa robbery. Ang hatol ay habang buhay na pagkakulong hanggang sa kanyang kamatayan sa loob ng bilangguan. Ang akusadong si Jojo. Reclusion perpetua para sa kasong pakikipagsabuatan sa pagpatay at panggagahasa, at karampatang taon para sa pagnanakaw. Ang akusadong si Buboy, dahil menor de edad, child in conflict with the law o SICL, noong ginawa ang krimen, ay sasailalim sa automatic suspension of sentence at dadalhin sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development,
DSV, o sa isang youth detention facility hanggang sumapit sa tamang edad. Ngunit dahil sa bigat ng krimen, heinous crime, siya ay mahaharap pa rin sa mahabang panahon ng rehabilitasyon at posibleng pagkakulong pagtuntong niya ng 21 anyos kung hindi siya magpapakita ng pagbabago, bagaman mas mababa ang hatol kumpara sa mga nasa hustong gulang. Sa konteksto ng kwento kung saan ang Eko ay 18 na o itinuring na young adult sa ibang sistema kung susundin natin ang bigat ng orihinal na kwento. Siya ay makakatanggap ng mababang sentensya gaya ng 20 taon o reclusion temporal sa ilalim ng Revised Penal Code ng Pilipinas dahil sa minority age mitigation. Nang basahin ang hatol, ang buong korte ay tumahimik. Ang hagulgol mula sa pamilya ng mga biktima at salarin ay kumawala. Espesyal na para kay Hector Reyes, nang marinig ang pinakamataas na parusa, ngumisi lamang siya ng tipid, ang huling ngiti ng isang demonyo. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang sugat na iniwan ay magmamarka magpakailanman. Ang mabigat na hatol ay parusang nararapat sa kanilang makahayop na gawain at nagsisilbing babala sa buong lipunan. Mga kababayan, naibaba na ang hatol, nakamit na ang katarungan, ngunit ang sakit at kawalan na iniwan ng kasong ito ay patuloy tayong dadalawin. Ang trahedya ni Mucha ay hindi lamang kwento ng isang kapalaran, kundi isang mahal na babala para sa ating lahat. Salamat sa pagsama sa masakit na paglalakbay na ito upang alamin ang katotohanan. Ang trahedya ni Mucha ay isang madugong aral para sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Ang buhay ay laging may mga patibong. Ang panganib ay maaaring dumating anumang oras, kahit sa mga lugar na inaakala nating payapa tulad ng mga bakasyonan. Huwag kailanman maging kampante o mawala ng pag-iingat, lalo na sa mga liblib na lugar sa gabi. Ang kakayahang ipagtanggol ang sarili, ang matinong pag-iisip, at ang kamalayan sa panganib ay mga baon na hindi matatawaran. Ang kasong ito ay isa ring matinding paalala tungkol sa nakakatakot na epekto ng adiksyon sa laro at maling paggamit ng social media. Ang mundo ng Mobile Legends o Instagram ay maaaring mag-alok ng panandaliang aliw, ngunit kaya rin itong ubusin ang kaluluwa, sirain ang mga relasyon at kinabukasan. Tulad na nakita natin, ang pagkakagapos ni Mucha sa mundo ng internet na walang lagusan ay nagtulak sa kanyang relasyon sa bangi ng pagkawasak at hindi direktang lumikha ng pagkakataon para sa krimen. Panghuli, ito ay aral tungkol sa responsibilidad at pagmamahal. Para sa mga magulang, bigyang pansin ang inyong mga anak hindi lamang sa pamamagitan ng material na bagay, kundi pati na rin sa pag-unawa, paggabay at komunikasyon. Para sa mga nasa relasyon tulad ni Bani, pahalagahan at buuin ang inyong samahan gamit ang tapat na atensyon, hindi sa pamamagitan ng bulag na proteksyon. Huwag hayaang maulit ang trahedyang nangyari kina Mucha at Bani. Mamuhay ng may responsibilidad.